ng Panginoon sa Ama. Tunay na kami ay nagkatipon dahil sa iyong mga salita at ikaw ang Diyos na naglagay ng kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, para ikaw ay paglingkuran ng aming buhay, O Diyos. At kami sumasampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, na kailanman ay hindi mababago ang iyong mga salita, O Diyos. At kami ay patuloy na naglilingkod sapagkat ito ang aming buhay, Panginoon. Kailangan namin humakbang sa pananampalataya. Hallelujah. Kung paano ang iyong bayan Israel ay kumikilos at gumagawa kapag ang pillar of clouds ay kumilos na, Panginoon. At kami ay nakadepende sa iyong paggawa, sa iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Nawa ikaw ang siyang patuloy na sumama sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang aming mga puso ay aming maingatan. Ang aming paglilingkod ay aming may pagpatuloy nawa, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon. Ang umaga na ito ay iyong samahan, O Diyos. Nawa ikaw ang siyang mangusap muli sa aming kalagitnaan at magturo ng iyong mga salita at patuloy mo nawa, O Diyos, na itimo sa aming mga puso na tumibay at lumago ang aming mga pananampalataya, ang mga salita mo sa aming mga puso, Panginoon, hanggang sa ito ay mamunga at hanggang sa ang iyong mga salita, O Diyos, ay patuloy na magpalakas at magpatibay ng aming mga pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka at pasalamatan ka, Panginoon. Aming binubuksan at aming inihanda ang aming mga puso, ang aming mga pandinig sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bless mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo at ang bawat salita na aming mapapakinggan ay pawang maging pagpapala lamang sa aming mga buhay espiritual sa oras nito. Sa iyo aming papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Puri ng Diyos. Ayan mga po mga kapatid. Puri ng Diyos sa oras nito. Okay, so ang Diyos ay tunay na ating kasama, mga kapatid, sa umaga na ito. Siya ang Diyos na may akda ng lahat ng bagay, may kontrol ng lahat ng bagay, mga kapatid. At naniniwala ko na anuman ang ating ipaglilingkod, pinaglilingkod sa Panginoon ay nakikita ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ang Diyos nakatingin sa dami, sa bilang, kundi sa ating mga puso kung paano ito na ipaglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang aking hinahawakan, tinatayuan, mga kapatid. Alam niyo, sa Biblia ay maraming pamilya lang ang naglilingkod sa Diyos. Pero hindi yun nakapigil para ang Diyos ay maluwalhati. Hallelujah. Puri ng Diyos. So tayo ay magbuklat ng ating mga Biblia sa mga ganito. So, hayaan nyo na basahin ko ang mga salita ng Diyos na ating teksto sa oras nito. Dito sa Mark chapter 12. Sa Mark chapter 12, ating basahin ang salita ng ating Panginoon Jesus. Sa Marcos chapter 12, verse 41. Mula sa verse 41, umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balot at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga'y halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito
ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman, sapagkat sila'y lahat ay naguhulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kaniyang kasalatan ay inuhulog ang lahat ng nasa kaniya, ang kaniyang buong kabuhayan. So ang Diyos ang magpala ng kaniyang mga salita, mga kapatid. Now, sa umaga na ito ay tingnan natin ang kaisipan na binigay ng Panginoon, mga kapatid, mula sa mga sulat sa ministry ng ating Panginoon Hesus. And pray na ito ay makatulong sa ating mga kapatid at maging mapagpala sa ating mga espiritual na buhay sa oras na ito. So tawagan natin itong the widow's offering or the widow's mite. Pag sinabing mite ay munting bagay or kakapiraso. Yan ang ibig sabihin ng mite. So makikita natin, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon Hesus habang siya ay inoobserbahan niya ang mga taong nagbibigay ng offering, nagbibigay ng handog sa Diyos doon sa lalagyan, sa treasury. At hindi lamang ito na-record sa aklat ng Marcos, na-record din ito sa Lucas chapter 21, 1 and 4. Na-record yan ni Luke at saka ni Mark, mga kapatid. Sa Luke chapter 21, 1 and 4 ay mababasa ninyo ang design na pangungusap ng ating Panginoon Hesus. So sa ating teksto na ito, mga kapatid, ay makikita natin ang treasury or kabangyaman na binanggit ng ating Panginoon Hesus. Pag sinabing treasury, mga kapatid, yan ay physical storehouses for material wealth and specialized collection areas within the temple. So yan yung treasury. So sila yung lalagyan ng pera para bagang sa bawat kahit naman saan tayo pumunta or kahit saan tayo makita ang mga simbahan ay mayroong lagayan ng pera. Bagang ganun. Yan ay physical storehouses for material wealth and specialized collection areas within the temple. Sa Old Testament, kapag sinabing treasury, mga kapatid, sa Old Testament ay tinawag yan na royal and temple storehouse. Yan ay lalagyan. Sa Hebrew word ay otsar, na ang ibig sabihin ay usually designate a dedicated physical storage room or depository. So yan ang ibig sabihin ng treasury. So sa Old Testament na makikita natin, mga kapatid, may tatlong bagay na pinakita mula sa salita ng Diyos patungkol sa treasury. Ang una natin makita ay the temple treasury. Sa 1 Kings chapter 7 ay makikita natin ang salita ng Diyos dito sa unang King chapter 7, 1 King. Tingnan natin ang salitang the temple treasury. 1 Kings chapter 7 verse 51. Sabi dito, ganito nayari ang lahat ng ginawa ni Haring Solomon sa bahay ng Panginoon. Ipinasok ni Solomon ang mga bagay na itinilaga ni David na kanyang ama. Ano ito? Ang pilak, ang ginto, mga lalagyan, at itinago sa mga silid ng kabangyaman ng bahay ng Diyos. So makikita natin yung the temple treasury. Pagkatapos magawa ni Solomon ang bahay ng Diyos. Of course, ang kaisipan na yan ay galing kay David na kaniyang ama, at pinagpatuloy lamang ni Solomon at siya ang gumawa ng bahay ng Diyos. At pagkatapos magawa niya ang lahat ng bagay, ang ginawa ni Solomon, yung pilak, yung ginto, yung mga lalagyan, ay inalagay niya sa silid ng kabangyaman sa bahay ng Diyos. So doon linagay yung mga offering, kumbaga, doon sa treasury. Yun yung lagayan, mga kapatid.
At ang pangalawa, so dito sa Nehemiah chapter 10, tingnan natin ang the book of Nehemiah. So mayroon pa ditong isang salita na ating makita mula sa Old Testament. Dito sa Nehemiah chapter 10 verse 38. Sabi niya, ang bari na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita. So, ang mga anak ni Aaron ay sasama doon sa mga Levites. Alam natin, ang Levites ay mga tagapag-alaga sa bahay ng Diyos. At ang si Aaron, ang mga anak ni Aaron ay mga high priest. Ay sasama sila, sabi niya, sasama sa mga Levita kapag tumatanggap ang mga Levita ng mga 10 bahagi, kapag ang mga Levites, dahil wala silang pamana ng lupa, kapag sila ay tumanggap ng 10% at iaakyat ng mga Levita ang 10 bahagi ng mga 10 bahagi sa bahay ng aming Diyos sa mga silid ng bahay-imbakan. So anong gagawin ng mga Levites? Ang bayan ng Israel ay magbibigay ng kanilang 10 bahagi, at kapag ang mga anak ni Aaron ay sasama sa mga Levites, at ang gagawin ng mga Levita, ang 10% ng 10% ay dadalhin sa bahay ng Diyos. Doon sa treasury. Doon sa bahay ng Diyos, na kung saan ay doon ang linalagay nila ang kabanyaman, or sabihin natin mga handog ng bayan ng Panginoon. So kung tatanungin natin, kanino ba ito napupunta? So mamaya makikita natin yan, mga kapatid. So hindi sa atin issue ang handog or ang 10%, mga kapatid. Alam natin yan ay nasa salita ng Diyos. Kahit saan naman tayo na simbahan ay mayroong offering box. Sa panahon ni Jesus ay tinitingnan niya yung mga taong naghahandog. Tinitingnan niya yung mga taong naglalagay doon sa treasury sa panahon ng ating Panginoon. So ang pangalawa, yung una ay the temple treasury. Ang pangalawa ay spoils of war. Sa panahon ni Joshua, ay makikita natin sa book of Joshua, sa Joshua chapter 6. Ipataos ng Deuteronomy. Joshua chapter 6. So dito pa lang tayo, mga kapatid, sa treasury, sa ating pinag-uusapan. So sa Joshua chapter 6 verse 19. Ano sabi dito? Sabi niya, ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso, at bakal ay banal sa Panginoon. So yan yung time na nasakop nila Joshua ang Jericho. At of course, kapag ang bayan ng isang bayan ay nasakop, may mga gamit yan, may mga kagamitan, mga kapatid, may mga ginto, may mga pilak. So sabi dito, ang lahat ng pilak, ginto, sisidlang tanso, at bakal ay banal sa Panginoon. At ang mga ito ay ipapasok sa kaban, yaman ng Panginoon. Saan nila dadalhin ang mga bagay na kanilang nakuha? Doon sa treasury. Doon sa bahay ng Diyos. Doon nila iniimbak ang mga bagay na kanilang nakuha. At yun, mga kapatid, ay banal sa harapan ng Diyos. So okay, nakita natin yung dalawa. Yung last ay royal treasuries. So makikita natin sa 1 Chronicles chapter 27. Okay. Sa 1 Chronicles 27 verse 25. Ang sabi niya dito, sabi niya, ang namahala sa mga kabangyaman ng hari ay si Asmapet na anak ni Adiel. Ang ingat yaman sa mga bukid, sa mga bayan, sa mga nayon,
At sa mga tore ay si Jonathan na anak ni Hosea. Makikita ninyo, makikita natin doon sa kabangyaman na kung saan ay linalagay nila ay mayroong tagapamahala o nagbabantay sa bagay na yun. Ang Levites ay nagdadala ng 10% sa bahay ng Diyos. Yung mga binibigay ng mga Israelites ay dinadalag nila doon sa bahay ng Diyos. At may mga taong naghahawak or nagbabantay doon sa kabanyaman ng Panginoon. Hindi pwedeng wala. Sa Old Testament ay ganyan ang nangyayari, mga kapatid. Sabi niya dito, ang kabangyaman ay ng hari ay magbabantay nito ay si Asmabel na anak ni Ader. So sa bawat bayan, or sabihin natin kapag sila ay naglilingkod sa Diyos, may mga nakukuha sila ng mga 10%. Of course, hindi yun para sa kanila. Or sabihin natin na hindi lang yun para sa kanila. At kapag, of course, dumadami yan, ay may mga taong humahawak, nagbabantay doon sa kabayanihan ng Diyos. Even yung bukid, yung bayan, yung nayon, yung tore, ay meron nagbabantay. Sa Old Testament, mga mayayaman ang mga mananampalataya, mga kapatid. Okay. So, pangalawa, so dito sa 2 Kings chapter 20, natin yung, atras tayo mga kapatid. 2 Kings chapter 20, verse 13. Sabi dito, sila'y tinanggap ni Hezekias at ipinakita sa kanila ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay. Ang pilak, ginto, mga pabango, at mamahaling langis. Ang kanyang taguan ng mga sandata at ang lahat ng natagpuan or matatagpuan sa kanyang budiga. Walang anuman na sa kanyang bahay o sa kanyang nasasakupan na hindi ipinakita sa kanila ni Hezekias. So alam ninyo, sa panahon ni Hezekias, sino ba si Hezekias? Si Hezekias ay yung nagkasakit sa panahon ni Propeta Isaias. At humingi at nanalangin sa Diyos. At pinagaling ng Panginoon, binigyan ng 15 years na extension ng kaniyang buhay. At nagpasugo or mayroong spy mula sa Babylonia. Ang ginawa ni Hezekias, ipinakita niya lahat ng kaniyang kayamanan. So ito yung mali niya, mga kapatid. Yung pinakita niya lahat ng kaniyang kayamanan. Pinakita niya, pinapasok niya sa bahay, pinakita ang ginto, ang pilak, lahat ng mamahaling pabango, lahat ng mga sandata. Yung kalaban ay nagkaroon ng idea kung paano kalabanin or talunin ang isang king na ito. So okay, so nakita natin yung royal treasuries, mga kapatid. Okay, sa Old Testament ay tinawag yan na Otsar at nakita natin yung tatlong bagay na ating nabasa mula sa Old Testament. Mula ang salitang treasury. Okay, pagdating naman sa New Testament. Sa New Testament ay tinawag itong the Temple Court of Offerings. Ang treasury or treasuries. Sa New Testament ay the Temple Court of Offerings and offerings. Sa Greek word ay tinawag yan na gasopolikion, na ibig sabihin ay shift from hiding backrooms to a specific public area within Herod Temple. So ang lagayan ng treasury ay doon sa specific area. Halimbawa, sa isang temple, sa bahay, o sabihin natin sa church, sa bahay ng Panginoon, ay mayroong specific area na lagayan ng treasury. Huwag kayong magtaka kung kanino yan napupunta. Nasaan ba yung treasury na lagayan dito? Okay, sa Old Testament,
ay temple court of offerings, mga kapatid. Yan ay specific area. So may tatlong bagay din na ating makikita. Una ay the court of the woman. Dito sa John chapter 8, sa John chapter 8 ay may binanggit dito ang ating Panginoon. Verse 20. Sinabi niya ang mga salitang ito sa Kabanyaman. So saan si Jesus pumunta? Doon sa templo. At yung ating teksto, mga kapatid, ay tinitingnan niya yung mga mayayaman, yung mga naglalagay doon sa treasury. At si Jesus, saan siya nangangaral, saan siya nagsasalita? Habang siya ay nagsasalita, nandoon siya sa Kabanyaman. Habang nagtuturo siya sa templo, subalit walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. So saan si Jesus nagsasalita? Doon sa treasury. Alin yung tinitingnan niya? Yung mga taong naghuhulog doon sa treasury. So pinakita ko lamang, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Okay, ang pangalawa ay yung the widow's mite, yung ating teksto, mga kapatid, na si Jesus ay nakatingin doon sa treasury at may panahon, may bahagi ng kanyang ministry, ng kanyang pagtuturo ay nandoon siya sa Kabanyaman. Okay, ang pangatlo ay si Judas Iscariot. So kung papansinin ninyo, sa Old Testament ay mayroong specific na lagayan ng treasury. Mayroong nagbabantay, mayroong namamahala. Yung sabihin natin pag-aari ng hari ay mayroong tagapamahala ng bagay na yun. At pagdating sa church, ang Levites, ang mga anak ni Aaron, ay sila ang tagapamahala ng tithes or 10% ng bayan ng Israel. Pagdating sa ministry ni Jesus, hindi siya nawala. Kundi, nandun siya nakatingin, doon siya nagsasalita at nakatayo. Pagdating sa ministry ng ating Panginoon, mayroong naghahawak ng kanyang offering ng mga tao. Sino? Si Judas Iscariot. Okay, sa John chapter 12, verse 6. Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga duka, kundi sapagkat siya'y isang magnanakaw at palibhasa'y nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang inilalagay niya doon. So mapapansinin niyo, mga kapatid, si Judas Iscariot ang naghahawak ng, sabihin natin, treasury sa ministry ng ating Panginoon. Ang mali ay ninanakaw niya. Yun yung mali, mga kapatid. Walang problema kung sino ang humahawak. Ang mali kapag kinukuha mo ang hindi para sa iyo. Dahil sa bagay na ito, mga kapatid, ay dito, sabihin natin na dito sa ministry ng Panginoon ay si Judas Iscariot ang naghahawak ng treasury sa panahon ng ating Panginoon Hesus. Now, ano ba ang spiritual metaphors ng bagay na ito, mga kapatid? Patungkol sa ating teksto. Pag sinabing spiritual metaphors, pag metaphors kasi ay para bagang talinghaga. Now, may tatlong bagay din tayo na makikita patungkol sa spiritual metaphors. Una ay treasuries in heaven. Sa Matthew chapter 6, verse 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bugbog at ang mga kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bugbog, ang kalawang ay hindi makapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw.
Anong sabi ng Panginoon? Ito ang treasuries in heaven, mga kapatid. Sa panahon sa Old Testament, may mga 10%, may naghahawak, may nagbabantay. Sa panahon ni Jesus, may naghahawak, nandun siya. Pero tinuruan niya ang mga mananampalataya na huwag magtipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit. Ang treasuries ay heaven ay napakahalaga, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya. Kaya tinuruan tayo ng Panginoon ng bagay na ito. At ang treasuries in heaven, mga kapatid, through charity, selflessness, and serving God. Kung gusto natin na mag-impok ng kayamanan sa langit, paglingkuran natin ang Panginoon ng ating buong puso. Paglingkuran natin siya na may kagalakan, may kasiyahan, may kalakasan. Dahil ang hinahanap ng Panginoon ay buhay na handog sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Kailangan natin mas mag-ipon ng kayamanan sa langit, mga kapatid. At ang bahagi ang ating paglilingkod sa Diyos. Sabihin natin sa mahabang panahon ng paglilingkod sa Panginoon, maraming sacrifices. Yan ang ating kayamanan sa langit. Hallelujah! Kahit mayroon kang karamdaman, nagpapatuloy ka na maglingkod sa Diyos. Kahit masakit ang iyong balakang, nandiyan ka. Nakikinig at naglilingkod sa Panginoon. Dahil yan talaga yung ating buhay. Yan talaga ang ating buhay sa ibabaw ng lupa. Ang paglingkuran ng Panginoon hanggang mayroon tayong hininga. Hallelujah! Ang pangalawa, mga kapatid, ay the treasuries of the heart. Sa Matthew chapter 12, verse 35. Anong sabi niya dito? Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. The treasuries in heaven and the treasury of the heart. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay. Saan? Sa kanyang mabuting kayamanan. Anong sabi ni Jesus? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung ang kayamanan mo ay sa makalangit na dako, iingatan mo ang iyong buhay, ang iyong puso, dahil diyan naglalabas ng mabuting bagay, mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. So mahalaga ang treasury ng ating mga puso. Ang treasuries in heaven and the treasuries of the heart. Ang pangatlo ay the wealth of wisdom. Okay, dito sa Colossus chapter 2, Colossus chapter 2, verse 1. Sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo. Nasa Laodicea, ang panahon natin ay the Laodicea's age, mga kapatid. At sa lahat na hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Ano sabi niya sa verse 2? Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng kayamanan, ng mga kayamanan, ng buong katyagaan, pagkaunawa, at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na nakay Kristo. Verse 3, nasa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan. Kanino? Nakay Kristo. Ang lahat ng kayamanan. Yung pagkaunawaan, mga hiwaga ng Diyos na nasa ating Panginoon Hesus, nasa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan, karunungan, at kaalaman. Gusto natin ng masaganang kayamanan, matatagpuan natin yan kay Kristo. Gusto natin ng kaligtasan kay Kristo, kaunawaan kay Kristo. Sa ating Panginoon Hesus, mga kapatid.
Kaya nga mayroong isang awit, mga kapatid. Anong sabi niya? Sapat na at higit pa. Ang ating Panginoon na tinanggap sa ating mga buhay, sapat na sa ating pangailangan, higit pa sa ating mga inaasahan. Bakit? Ang lahat ng ating pangailangan na kay Kristo. Ang ating buhay na kay Kristo. Ang kaalamang kaunawaang kayamanan na kay Kristo. Hallelujah! Of course, hindi bababa ang pera mula sa ating mga bubungan. Pero bibigyan tayo ng karunungan, kalakasan ng Panginoon para ang pagpapala ay dumaloy sa ating mga buhay. Kanino yun nagmumula? Kay Kristo. Dahil nasa Kanya lahat, mga kapatid. The wealth of wisdom. Ang kaunawaan lang at pagkakilala sa Panginoon ay kayamanan yan, mga kapatid. Alam niyo ba, mayroong parabola ang ating Panginoon Hesus. Yung isang mambubukid, nakita niya yung mga ginto. At ang ginawa niya, binili niya yung lupa, alang-alang. Bininta niya lahat, alang-alang doon. Para lang mabili niya yung lupa dahil napakahalaga sa kanya yung ginto na nandoon. Yan ang ating Panginoon Hesus, mga kapatid. Lahat ay nasa Kanya. Lahat ay nasa ating Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, ang buhay natin bilang mga mananampalataya, kung ating na-realize kung gaano kaganda ang buhay Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, hindi mo siya pwedeng ipagpalit sa mga kayamanan ng lupa. Hindi mo ipagpapalit ang Panginoon sa mga bagay na pangangailangan mo sa lupa. Kundi uunahin mo ang Panginoon dahil alam mo, kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng bagay ay idaragdag niya. Kapag nakita ng Panginoon ang ating mga puso, anong sabi ng Panginoon kay Solomon? Lahat ng bagay na hindi mo hiningi, ibibigay ko ito sa iyo. Yung haba ng iyong buhay, yung iyong mga kaaway, yung kayamanan, lahat yan ay dadaragdag ko sa iyo. Dahil nakita ng Diyos kung gaano ka-sincere ang puso ni Haring Solomon. Now, ganyan mga kapatid ang sa Old Testament patungkol sa treasury. So pinakita ko lamang sa inyo ang spiritual metaphors ito para ito yung pinaka-conclusion natin na totoong napakahalaga ang treasuries in heaven, the treasuries of the heart, and the wealth of wisdom. Now, sa ating teksto na ating binasa, ay makikita natin yung widows. Hindi ko pa naman hinihingi na maging widow, mga kapatid. But, tingnan natin ang character ng widows o ng widow na ito. Kung gaano ito kahalaga at kaganda, mga kapatid. And I pray ay makita natin yung character niya at kung paano natin makita kung paano siya nagbigay sa Diyos, nagbigay doon sa treasuries at kung paano siya pinagpala ng Diyos. Diba? Sinabi ng Panginoon Hesus doon sa mga alagad, alam niyo ba na ito ay nagbigay ng higit pa doon sa mga masagana. Bakit? Ano ba ang binigay niya? Yung kabuuan ng kanyang buhay. Tulad niyo yung livelihood niya ay katumbas ng 2 pirasong pila. Kaya nga siya tinawag na widow's mite. Nakita ni Jesus yung puso niya, mga kapatid. Minsan ang tao ay tumitingin sa laki. Sa laki, sa dami na iambag, sa dami na itutulog. Pero alam niyo ba, ang Panginoon, alam niyo ba, mayayaman ay hindi naman yan magbibigay ng sarili nilang pera. Nagbibigay yan yung galing sa kabanang yaman, galing sa buwis ng mga tao. Now, ang widows in the Old Testament, mga kapatid, ay widows are considered to be under the special care of Yahweh, of God. Sa Old Testament, pag sinabi ang widows, ang mga balo
ay considered to be under special care of God. Napaka-special sila sa Panginoon, mga kapatid. Ganun sila ka-espesyal na inaalagaan ng Diyos. Special care of God, mga kapatid. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanila. Tingnan niyo ito. Dito sa Awit chapter 148, Awit 148 o 46, verse 9. Iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga. Kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila. Ngunit ang lakad ng masama ay inililis niya. Tingnan niyo ito, mga kapatid. In the Old Testament, I considered to be under the special care of God. Sa Diyos, ang mga widow, ang mga balo, ang mga banyaga, ang mga ulila, iniingatan ng Panginoon, inaalalayan ng Panginoon, ngunit ang lakad ng masama ay inililis ng Diyos. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Ganyan sila ka-special sa Diyos. Maaaring tingnan natin, mga kapatid, bakit ba ganun sila ka-special sa Diyos? Una, of course, wala na silang asawa. Pangalawa, naniniwala ko, mga kapatid, na napakahalaga sa Diyos ng kanilang mga puso. Sa Libmanan ay mayroong widow na kung paano ang puso niya ay naglilingkod sa Diyos. Kung paano pinaunawa ng Panginoon sa kanya ang mga salita ng Panginoon hanggang ngayon. Puti na ang buhok, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Ganyan sila, ka-espesyal sa Diyos. Now, tingnan nyo ang Kawikaan chapter 15. Sa Proverbs chapter 15, verse 25, sabi niya, ginigiba ng Panginoon ang bahay ng palalo. Yung mga taong masasama, ginigiba niya, linilihis niya ang mga lakad ng masasama. Ginigiba ng Panginoon ang bahay ng palalo. Ngunit, pinananatili niya ang hangganan ng babaeng balo. Hindi yan, mga kapatid. Yan yung sa Old Testament. Considered to be under special care of God. Iniingatan ng Diyos, inaalalayan ng Diyos, even yung kanilang mga hangganan. Ganyan sila nalagaan ng Diyos. Now, bakit ito ginawa ng Panginoon, mga kapatid? So, gusto ko lang basahin ang bagay na ito. God places supreme importance on widows identifying Himself explicitly as their ultimate defender and protector throughout the Bible. So, nakita natin yung sa Old Testament kung gaano sila ka-special sa Diyos. So, why? Because, noong mga panahon na yun, ng Old Testament, because ancient societies offer no legal or economic safety nets. Ganyan, pinapabayaan ng mga tao sa panahon na yun, ang mga widow. Women lost their husbands, were unequally vulnerable to poverty, legal corruption, and social isolation. Sa panahon ng ancient societies ay walang legal na economic safety nets ng mga widows. Sa panahon natin ngayon ay mayroong batas na ang mga kababaihan at ang mga bata, 9262. So mayroong knowledge yung naglagay ng batas ng bagay na yun. Pero sa panahon na yun, ay direct
ang Panginoon nagbigay mula sa kanyang mga salita. Ang ginawa ng Diyos, God built comprehensive legal protection and community obligation directly into Scripture to ensure they were sustained. So ganyan ginawa ng Diyos. Dahil para bagang napapabayaan ng mga widows, ang mga ulila, ang mga banyaga, so ang Panginoon ay nag-directly doon sa kanyang salita. Ipinasulat sa mga propeta ng Diyos mula sa kanyang mga salita para mabasa ng mga tao. Dahil walang batas eh. Walang legal protection ang mga widow sa panahon na yun. Okay, so makikita natin mga kapatid, God's heart and character toward widows. God's heart and character toward widows, una ay makikita natin the protector. So Diyos ay nag-protect or mayroon siyang mga salita patungkol doon sa mga widows. Dito sa awit 68, verse 5, Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo, ang Diyos nasa kanyang banal na tirahan. So kanino sila kumakapit o nagtitiwala? Sa Diyos. Sino ang kanilang ama? Ang Diyos. Ang mga balo, ang mga ulila, ang kanilang ama ay ang Diyos. Ang Diyos ang tagapagtanggol sa kanila. Ang Diyos ang nag-iingat sa kanila, nagbabantay sa kanila, naglagay siya ng kaniyang mga salita para ang mga balo ay hindi mapabayaan. Una ay the protector. Pangalawa ay the advocate dito sa Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10 verse 18. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo. Sino ang gumagawa niyan? Ang Diyos. Hinahatulan niya ang matuwid na ulila at babaeng balo. Of course, yung mga matuwid. Dahil hindi naman lahat ng balo ay matuwid eh. may mga balo na lasinggo. May mga balo na hindi naman naglilingkod sa Diyos. Hinahatulan ng Diyos. Hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo. At iniibig ang mga nakikipamayan at binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Sino nagpapakain sa kanila? Ang Diyos. Sino nagbibigay ng damit sa kanila? Ang Diyos. Ganyan sila, special sa Diyos. Of course, yung matuwid. At yung tama ang puso. Maaaring tanungin niyo ako, brother, paano kung yung balo ay lasinggo, hindi naglilingkod sa Diyos? Panalangin ninyo mga kapatid. Una ay the protector, the advocate. Pangatlo ay the severe warnings. Dito sa Exodus chapter 22. Exodus 22, verse 22. Exodus 22, verse 22. Huwag ninyong pahihirapan ang sinumang babaeng balo o batang ulila. Anong gagawin natin? Huwag natin pahihirapan, huwag ninyong pahihirapan ang sinumang babaeng balo o batang ulila. Kung inyong pahihirapan sila o sa anumang paraan at dumaing sa akin, tiyak na aking diringgin ang kanilang daing. Hindi yan mga kapatid. Sa panahon ng
Old Testament, anong sabi ng Panginoon? Huwag ninyo silang pahirapan. Dahil kapag sila ay nanalangin sa akin, dumayin sa akin, tiyak, napapakinggan ko sila. Verse 24, ang aking puot ay mag-aalab at papatayin ko kayo ng tabak at inyong mga asawa ay magiging mga balog at ang inyong mga anak ay magiging mga ulila. Hindi lamang ang Diyos ay protector sa kanila. Hindi lamang ang Diyos advocate, nagpapakain, nagsusot sa kanila. Mayroong din warnings. Ang sinumang magpahirap sa kanila. Mayroong severe warnings, mga kapatid. Dahil sila ay special sa Diyos. Now, tingnan natin ang widows sa salita ng Diyos. Ang mga prominent widows in the scripture. Una ay si Ruth and Naomi. Tingnan nyo si Ruth and Naomi. Si Ruth, isa siyang Gentile, sabihin natin. Natanggap niya ang Diyos ni Naomi. Inadapt niya ang aral, ang turo, at nung mamatay yung asawa ni Ruth, kahit sinabi ni Naomi na bumalik ka na sa iyong bayan dahil umalis ako na masagana, bumalik ako na walang-wala. Tabagang yung lahat ng sumpa na sa akin na. At si Ruth ay hindi siya tumingin doon sa kahirapan na nangyari sa panahon ni Naomi. Kahit yung kanyang bilas ay umalis na, sumama na, bumalik na sa bayan, sa kanyang sariling bayan, pero si Ruth ay kakaiba. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Ang bayan mo ay magiging bayan ko. Ang libingan mo ay magiging libingan ko. Ganyan niya tinanggap ang Diyos ni Naomi. Hindi dahil naghirap na siya. Of course, naranasan niya rin yung kasaganaan. Dumating sa panahon na lahat sila ay nawalan ng asawa. Sino na magbubuhay sa atin? Sino na magpapakain sa atin? Hindi yung tinignan ni Ruth, kundi nakita niya yung Diyos ni Naomi. Alam niya na may Diyos ang Israel na kailanman ay hindi magpapabaya. At hindi siya pagkukulangin. May mga salita ang Diyos. Kaya tingnan niyo mga kapatid, kahit sa ganung sitwasyon, ganung kalagayan ng buhay nila, nagpatuloy sila na maglingkod sa Diyos. At dumating yung panahon na wala na silang makain, anong ginawa niya? Pumunta sa bukid at namumulot ng kanilang makakain. Titingnan niyo, napakahirap ng kalagayan niya. Pero mayroong isang buwas na nakakita ng kanyang buhay. Nakita yung kanyang karakter. Nakita kung paano siya maglingkod at kung paano siya nanatili doon sa kanyang biyanan. At nung makita yun, anong nangyari sa kanya? Inangat siya ng inangat ng Diyos. Bakit? Sa Old Testament pa lang, ang kanilang ama ay ang Diyos. Mayroong protector, advocate, at mayroong warnings para sa kanila. Nakikita kong, at of course, alam ito ng mga mananampalataya sa panahon na yun. Ang Exodus, maaaring nababasa nila. May Diyos na magpapakain sa akin eh. Pero hindi ako higa lang ng higa. Kailangan kong pumunta ng bukid at magtrabaho. Doon sila iniingatan at pinapakain ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos, kagaya ng ating narinig ng Sunday, ang Diyos ay the God of history.
Siya ang Diyos na may hawak. Siya ang Diyos na nasa Biblia na kailanman ay hindi siya nagpapabaya, mga kapatid. Hindi lang pala nagpapakain ng Diyos. Hindi po lang pala ang Diyos nagdadamit sa akin. Siya din ang protector. Sabihin ay may mga salita para ko ay ingatan. Yan ang Diyos, mga kapatid. Now, pangalawa ay the prophet's widows. Sa panahon nito ni Eliseo. 2 Kings chapter 4 verse 1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong mayroong ka sa bahay? At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anuman bagay sa bahay liban sa isang bangang langis. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Widow. Marami siyang utang. Yung anak niya, ang pambayad, magsisingil na sa kanya. Narito na yung inutangan ko, kukunin na ang aking anak para maging alipin niya. Kanino siya lumapit? Sa tao ng Diyos. Anong sabi ni Eliseo? Anong mayroon sa iyong bahay? Maliban ang nasa bahay niya ay isang bangang langis. Pero tingnan niyo, mga kapatid, naghiram siya ng mga banga, hindi tumigil yung langis hanggat hindi nababayaran at hindi napupuno yung mga lalagyan ng widow na ito. Anong sabi ni Eliseo? Bayaran mo ang iyong utang at mabubuhay ka sa natira. Hindi yun, mga kapatid. Widow. Alam niya kung kanino siya lalapit. Dahil sa panalangin ng tao ng Diyos. Naalala ko tuloy sa panahon ni Elias. Kung wala na siyang pagkain, ano sabi ng Panginoon? Pumunta ka doon sa babaeng balo. Napakaraming mayayaman doon sa bayan ng Israel. Siya pinapunta doon sa babaeng balo. At pakakainin ka doon. At si Elias ay pumunta. At pagpunta niya, natagpuan niya ang babaeng balo. I think sa Zaripa. I think. At nung siya ay pumunta, anong sabi niya? Painumin mo ako. Pinainom niya. At sabi niya, pakainin mo ako. Ano sabi ng babaeng balo na ito? Sabi niya, wala na akong ibang pagkain. Ang kakainin ko, ang natitira sa akin ay ito na lamang. Kakainin ng aking anak at kakainin ko. At hihintayin namin kung kailan kami mamamatay. At anong sabi ng tao ng Diyos? Ang sabi ni Elias? Unahin mo muna ang lingkod ng Panginoon at hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Dahil sa panahon yun, ng sobrang tagtuyot, na 3.5 na halos hindi umulan. At nung siya ay pakainin ng balo na ito, yun mga kapatid, napakaraming mayayaman pero dinadala ka sa mahihirap. Nung pinakain siya, hindi pinabayaan ng Diyos ang babaeng balo na ito. See? Ganyan ang Diyos, mga kapatid. Kung alam natin, nakikita natin at sinasampalataya natin ang salita ng Diyos, hindi lang ito tumutukoy sa isang balo o lila o dayuhan sa ating mga mananampalataya. Paano tayo maglingkod sa Diyos? Hallelujah. Dahil sa bawat hakbang, segundo at minuto, oras ng ating buhay, alam yan ang ating Panginoon. Hallelujah. Now, nakita natin yung the prophet's widow sa 2 Kings. Pangatlo ay
si Anna prophetess, Anna the prophetess, sa Luke chapter 2. Sa Lucas chapter 2, verse 36. 2 verse 36. Mayroon isang babaeng propeta, si Anna na anak ni Paniel, mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. May 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa, 70 years old. Mula nang sila ay ikasal. At bilang isang balo, hanggang 84 na taong gulang. So mula ay 70 years old, nabalo siya. 14 years old, nabalo. Hanggang 84 years old, anong ginagawa niya? Hindi siya umalis sa templo, kundi sumasamba roon na may pag-aayuno, pananalangin, day and night. O tingnan yan mga kapatid. Balo. Alala ko tuloy yung kwento ng ating pastor. Yung kanilang lola habang naglilinis sa church, ang mga upuan pinapanalangin. Pagpalain mo, Panginoon, ang upo sa upuan na ito. Mayroong paghibik, mayroong pananalangin habang naglilinis ng bahay ng Panginoon. Itong balo na ito, hindi siya umaalis 14 years. Nandoon siya sa templo, sumasamba roon, nag-aayuno at nananalangin day and night. Ganyan yung buhay, hindi lamang ng widow, even yung mga mananampalataya sa panahon na ito. Huwag niyong pabayaan ang inyong pananalangin. Huwag niyong pabayaan ang inyong pagsamba, ang inyong paglilingkod sa Diyos, ang pag-aayuno, ang pagtawag sa ating Panginoon. Maaari ngayon, hindi pa natin makikita. Diba pag nakita ng Diyos ang ating puso, alam niyo ba ang pinangahawakan ko? Nang sabi ng salita ng Diyos, pag naglingkod ka na mayroong katapatan sa Panginoon, ang Panginoon ang magdadala ng tao sa church. Maghihipon ng puso para makikinig sa iyo at sasampalataya sa salita ng Diyos. Hindi dahilan ang kaunti or ilan lamang mga kapatid. Ang mahalaga yung ating puso. Hindi napipigilan ang presence ng Diyos kahit ilan lang tayo. Alam niyo ba sa panahon ni Adan, nag-iisa lang si Adan, bumababa ang presence ng Diyos. Alam niyo ba sa panahon ni Noah, the preaching of righteousness, nangaral ng katuwiran, pero pamilya na lang ang nakikinig sa kanya. Okay, pero hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Gumawa ng arka para sa kanilang kaligtasan dahil din ang salita ng Diyos. Sa panahon ni Job, habang ang mga anak na hindi niya na kayang kontrolin, mayroong matuwid na naghahandog at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ang presence ng Diyos hindi napipigilan. Hindi dahil madami kayo, kaunti kayo. Ang presence ng Diyos ay bumababa kung gaano tayo kasinser ang ating mga puso sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang isang encouragement, di ba? Bago kayo pumunta ng church, dapat 100% puno ang inyong mga puso para purihin at dakilahin ng Diyos. Of course, maganda kapag kumpleto ang ating mga instrument. Maganda umawit ang song leader, ang MC. Pero ang pinakamahalaga, ang puso mo kung paano ka naglilingkod at naghahandog sa Diyos. Dahil dyan ang Panginoon sumusukli, mga kapatid, ng Diyos na nakita natin. Hallelujah. Hallelujah. Now, ang widow na ito, mga kapatid, worship
praying, devotion, nananalangin sa Diyos, nag-aayuno, nananalangin day and night. Hindi, huwag natin hintayin na maging widow tayo para tayo ay maging mananalangin day and night. Ngayon pa lang, na kayo ay kumpleto pa. Sama na inyong mga anak, hiyain ninyo na mag-ayuno, manalangin, sumamba sa Diyos. Maring sabihin natin kasi ang widow, wala na gaano ginagawa eh. Malapit na mahina ng buhay nila eh. Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Pag mahina na? Hindi. Sa panahon ng iyong kalakasan, kung kailan ka tinawag ng Diyos, maglingkod ka sa Panginoon. Napakaraming mga bata na tinawag ng Diyos. Mga propeta ng Diyos. Jeremiah, mula pa lang sa tiyan ng kanyang ina, pinili na siya ng Diyos. Isaias, Timothy, meron naman matanda tinawag ng Diyos, mga widow. Moises, 80 years old. Pero sa panahon ng iyong kalakasan, kung kailan ka inagot ng Panginoon, huwag kayong ma-discourage. Patuloy lang na maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Now, ang pangapat mga kapatid ay the widows with two mites, yung ating teksto sa Matthew or sa Mark chapter 12. Ang panglast ay the widows of Nain. Tingnan niyo ito, sa Lucas chapter 7, verse 11. Kinabukasan, siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain, kasama ang kanyang mga alagad at napakaraming tao. At nang siya ay papalapit sa pintuang bayan, inalabas ang isang taong namatay. Siya, sabi niya, siya ay nag-iisang anak ng lalaki at ng kanyang ina na isang balo. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya ay nahabag sa balo at sinabi rito, huwag kang umiyak. Linalabas, dala ang kabaong, ililibing na ang anak ng isang babaeng balo. At nung makita siya ng Panginoon, nahabag si Jesus. Hindi ito aksidente na pagpunta ng Panginoon. Ito talaga yung sadya ng ating Panginoon Hesus. May pinapagaling ang Panginoon, pinapatayo, pinapadilat ang mga mata. Humahawak lamang sa laylay ng Panginoon, gumagaling. May binuhay ang Panginoon ng 4 days, si Lazarus. Mayroon siyang binuhay na nasa kabaong. See? Nung ito ay makita ng Panginoon, nahabag siya. At ang sabi niya, huwag kang umiyak, siya'y lumapit at hinipo ang kabaong. At ang mga nagbubuhat ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita. At sila ay ibinigay ni Jesus, siya ay ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinagmal ng takot ang lahat at linulahatin nila ang Diyos. At sinabi, lumitaw sa gitna natin ng isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayan. Ang balitang ito ay tungkol at kumalat sa Judea at sa nakapaligid na lupain. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ito talaga yung sadya ni Jesus. Nahabag siya doon sa babaeng balo. Sinabi ng Panginoon, hinipon niya yung kabaong, bumangon ka. At yung patay ay walang nagawa dahil ang anak ng Diyos ang nagsalita. Dahil ito, doon sa isang widow na kung paano nahabag ang ating Panginoon Jesus. Ano naman ang connection niya doon sa balo na ito ngayon mga kapatid? Nakita niya yung habag. Mercy. Nahabag siya doon sa tao na yun. At tingnan niyo mga kapatid, hindi lamang puso ang tinitingnan ng Diyos. Kung nakita ng Panginoon sa ating mga buhay at ang Panginoon ay nahabag sa buhay natin, gumagawa siya ng mga miraculous, mga miracle,
gumagawa siya ng mga himala sa ating mga kalamitan. Alala ko tuloy yung aking mga ako ay nagkasakit. Alam niyo ba ang aking ako ay nananalangin sa Diyos para sa aking karamdaman noon, ng mga panahon na yun na halos nakakaubos ako ng damit dahil pinapawisan ako na napaka dami. At sabi ng Biblia, kapag kayo ay nananalangin sa Panginoon at tinanggap nyo ang iyong panalangin, ibig sabihin, nasa inyo ito. Tinanggap ninyo, nakikita ninyo sa buhay niyo. At nung ako ay nanalangin sa Panginoon, natulog yung aking anak. At nung siya ay nagising, sabi niya sa akin, Daddy, pinagaling ka na ng Panginoon. Doon ako kumapit sa, alam niyo ba, kahit murang edad pa lang ng ating mga anak, sa panahon ni Jehoshaphat, ang ginamit ng Diyos ay musisyan para makita nila kung saan bangga ang kanilang mga kaaway. Kaya maging aware tayo sa mga bagay na pinapakita ng Diyos. Yung sinabi ng aking anak, Daddy, pinagaling ka na ng Panginoon. Sa murang edad, at pinayuhan ko yung sinabi na yun. Alam nyo, totoo mga kapatid, ang Diyos ay dumidinig ng ating mga panalangin. Minsan, ginagamit ng Diyos ang ating mga anak para i-confirm ng Diyos na siya ay nakikinig ng ating mga panalangin. Ganyan ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Now, nakita natin yung widows na ito. Mula sa ating text. Now, kung titingnan natin, okay, so, 11 na. Okay, kung titingnan natin mga kapatid, sa Old and New, sa institutional care in the law and early church, sa panahon ng Old Testament at saka sa early church, ano ba ang tinutukoy patungkol sa widow na ito? Okay, una ay harvesting laws. Sa Deuteronomy chapter 24, so ayan yung mga kapatid. Deuteronomy chapter 24, verse 19. Basahin ko na lamang. Sabi niya dito, kapag inaani mo ang iyong ani sa bukid at nalimutan mo ang isang bigkis sa bukid, ay huwag mo nang babalikan upang kunin iyon. Iyon ay magiging para sa dayuhan, sa ulila, at sa babaeng balo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Anong sabi ng Panginoon? Alam niyo ba, hindi ko alam kung saan ito nakuha ng aking tatay. Kapag sa bundok, pumunta kayo sa tugod ni Papa, paratihan mayroong bigas. Paratihan mayroong ulam. Ang katwiran niya, sabi niya, kapag may pumunta dito, at least mayroong makakain. Sa Old Testament, sa salita ng Panginoon, kapag naiwan niyo na ang isang bigkis, huwag niyo nang balikan. Dahil sa balo, ulila at dayuhan niyo. Ganyan sa harvesting laws, mga kapatid. Pangalawa, sa Deuteronomy 14, the tithes. Deuteronomy 14, so atras tayo mga kapatid. Verse 28, sa katapusan ng bawat 3 taon, ay iyong kukunin ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taon iyon, at iyon ilalagay sa loob ng iyong mga bayan. Ang mga liba sa mga Levita, sapagkat sila'y walang bahagi ni pamanaman na kasama mo, at ang mga dayuhan, mga ulila at babaeng balo na nasa loob ng iyong bayan, at pupunta roon at kakain, mabubusog, upang pagpalain ka ng Panginoon. Ano ito makikita natin? Yung tithes. Sa bayan ng Israel, ang tithes ay hindi lamang para sa Levita, doon sa nag-aalaga ng bahay ng Diyos, kundi para saan yun? Para sa dayuhan, ulila, babaeng balo. See? Tingnan nyo yan mga kapatid.
Sa 3 taon, kukunin ninyo ang ika-10 bahagi, ang bunga ng lahat ng inyong mga pananim. Pagkain nyo ng libita, pagkain ng ulila, pagkain ng dayuhan, pagkain ng babaeng balo. Hindi yung lahat sa Levites. Hindi yung lahat. Kundi may bahagi na kapag pumunta sa bahay mo, mayroon kayong mahugot para pagkain. Pag may mga balo na nangangailangan sa church, mayroon kayong makukuha para sila ay alalayan. Ganyan sa Old Testament. Pangatlo mga kapatid, tingnan nyo sa Acts chapter 6. Tingnan naman natin sa Old Testament, sa New Testament. Sa Acts chapter 6, Acts chapter 6 verse 1. Na mga araw ng ito ay dumarami ang bilang ng mga alagad at nagreklamo ang mga Hellenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan pang araw-araw ng pamamahagi. Nagreklamo yung mga Hellenista at mga Hebreo dahil yung mga balo na kababayan nila ay napapabayaan. Hindi na nabibigyan ng pagkain, hindi na nagadalaw, hindi na nakakausap. Kaya anong ginawa ng mga alagad, ng Elim Church, mga kapatid? Ang ginawa nila, naglagay sila ng mga deacons, mga filled with the Holy Spirit. Para ano? Para magbigay ng pagkain doon sa mga balo. So hindi talaga pwedeng pabayaan ang balo sa church. Okay? So, ang pang-apat ay the family's responsibility. Sa first, responsibility first. Sa 1 Timothy chapter 5, so madaling ko na lang mga kapatid. 1 Timothy chapter 5, verse 3. Parangalan mo ang mga babaeng balo na tunay na balo. Sapagkat mayroong mga balo na hindi totoo mga kapatid. May mga balo na may asawa naman pero hiwalay lang. May mga balo na hindi naman totoo. Sabi niya, huwag mong pabayaan, parangalan mo ang mga balo na tunay na balo. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo na may mga anak o mga apo, hayaan matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. At gantihan ng kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang tunay na babaeng balo ay nag-iisa ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at pananalangin day and night. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Yan yung sa Elias Church mga kapatid. Sa Old Testament, sa mga mananampalataya, sa mga apostol, sa church na yan. So makikita natin mga kapatid kung ano ang gagawin doon sa babaeng balo. Dito sa ang panlima ay the true religion. Dito sa James chapter 1. Santiago. James chapter 1 verse 27. Ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ang mga ulila, ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. The true religion. Hindi pinapabayaan ang mga ulila, mga babaeng balo, dinadalaw sa kanilang kahirapan. Kumbaga, tulungan nyo naman kapag walang makain. Para bagang ganun mga kapatid. It's the true religion. Hallelujah.
Now, punta tayo sa spiritualism mga kapatid, patungkol sa ating teksto. Ang teksto natin ay sa Mark chapter 12. Nakita natin yung salitang treasury, yung widow. Tingnan natin ang spiritualism sa bagay na ito. Ang makikita natin mga kapatid, sa isang, sabihin natin sa widow na ito na kung saan ay liningap ng Diyos. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman, minamasdan ang tao na naguhulog ng salapi sa kabangyaman. At sabi ng Panginoon, napansin niya, dumating ang babaeng balo, at naghulog ng 2 kusing. Ang halaga ay halos 1 pera. Pinalapit niya ang mga alagad. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Nakita ng Panginoon ang bagay na ito. Sapagkat ang mga mayaman daw, ang mga masagana, ay naguhulog mula sa kanilang kasiganaan. But, binigay ng babae na ito ay yung kabuuan ng kanyang buhay. Now, ano makikita natin mga kapatid sa spiritual lisan mula sa salita ng Diyos? Una, makikita natin ang sacrifice. Napakahalaga ito. Jesus explained that the wealthy give out of their abundance. Meaning, they gave away their leftovers. Tira-tira. Ang mga masagana ay nagbibigay lang doon sa kanilang kasaganaan, yung tira-tira para sa kanila. Wala talagang nakitang sacrifices doon sa mga masagana yun. Doon sa mga mayaman na yun. Napakahalaga ng sacrifice, mga kapatid. Bilangan mo yung kabuuan ng kanyang kabuhayan. Binigay niya sa paningin ng Diyos. Leftovers ang mga masagana. Ang widow ay nagbigay out of her poverty. Mula sa kanyang kahirapan. Nagpapakita ito mga kapatid na surrendering everything she had left to live on. Binigay niya lahat sa harapan ng Diyos. Sacrifice. Minsan ito yung mga bagay na para bagang napakahirap sa isang mga mananampalataya. Alam niyo ba, pagpunta lang dito ay sacrifice na. Yung ating oras, ba't nakikita ito ng Diyos? Yung ating mga resources, yung ang ating pagpapagal sa gawain ng Diyos, nakikita ito ng Panginoon, mga kapatid. In the long run, sa paglipas ng panahon, kapag nakita ng Diyos ang inyong mga sacrifices, ang Diyos ang magsusukli ng bagay ng inyong ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Napakahalaga ng sacrifices, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa ay total dependence on God. Mahalaga din ito. By giving away her last 2 coins, she kept nothing back. Binigay niya yung kabuhayan niya, yung livelihood niya, na hindi siya humihingi ng kapalit. She chose to put their entire survival and livelihood completely into God's hands. Binigay niya yung livelihood niya completely sa kamay ng Diyos. Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Panginoon, ipagpapaubaya ko ito sa iyo. Kaya nga yung isang balo, anong sabi ni Elias, pakainin mo muna ako. At nung siya ay kumain, anong ginawa niya? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, mga kapatid, in all these things shall be added unto you. She chose to put her entire survival and livelihood completely into God's hands.
Alam niyo ba ito mga kapatid? Nagde-demonstrating radical trust and faith. Na ngayon, tiwala at pananampalataya ay nasa Diyos lang. Alam mo na hindi ka papabayaan ng Diyos. Alam mo na papagalingin ka ng Panginoon. Alam mo na iingatan ka ng Panginoon. Kapag ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, ang tiwala mo nasa Diyos, ang pananampalataya mo ay nasa Diyos, hindi ka mag-aalala ng iyong bukas. Panginoon, ano na ang kakainin ko? Panginoon, paano na ito? No, hindi na paano. Kundi ano ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Now, pangatlo ay God's evolution system. Ang humans ay tumitingin sa laki ng naibibigay ng tao. But Jesus shows that God's look at the person of the heart tied to the gift. He measures generosity, not what we keep or ourselves. Minsan tinitingnan ng Diyos ang ating mga generosity. Hallelujah. Kung paano tayo magkaloob sa harapan ng Diyos. Hindi tayo magtatanong, kanino kaya napupuntahan mga Pilipinyan? Oo mga kapatid. Hindi yan ling sa atin mga kapatid. Alam natin ang sa Diyos ay para sa Diyos. Alam natin ang para sa Diyos ay hindi natin kukunin dahil para yan sa Diyos. Hallelujah. Now, tingnan natin yung copper coins. Yung binigay ng babaeng bali na ito. Bigyan niyo pa ako ng 10 minutes mga kapatid. Tingnan niyo ang copper coins. Ang copper coins ay, the Greek word is lepton or baria na tanso. Ano ba ang tansong baria? Na bronze. At alam niyo ba mga kapatid, bilhin niyo 2 pirasong coins ay katumbas ng kanyang kabuhayan. Sabihin natin, kung iisipin natin mga kapatid, 2 copper coins na ito, ng bronze na ito, yung pala yung kabuong kabuhayan na ng isang babae na ito. Maaring sabihin natin, hindi naman, parang wala naman halaga yan. Napakaliit lang yan, kaya mong ibigay yan, napakaliit lang yan eh. Alam niyo ba, nagpapakita yun na ang coins na yun ay nagpapakita ng buong kabuhayan ng babae na yun. Pinapaubaya ko, Panginoon, sa iyo ang aking kabuhayan, ang aking trust, ang aking faith ay nasa iyo, Panginoon. Lahat ay binigay ko sa iyo. Kaya nga yung isang mayaman na lumapit kay Jesus na magkaroon ng buhay, na gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, wala siyang nakita or hindi niya kayang bitawan yung lahat ng nasa kanya dahil ganun siya kakasagana. Pero ang totoo nun mga kapatid, ay wala siyang puso para sa mga mahihirap. Yun yung nakita ng Panginoon na wala sa kanya. Kaya napakahirap sa kanya na bitawan kung anong mayroon siya. Dahil ang kayamanan niya, ang puso niya ay nandoon sa kanyang kayamanan. Itong babae na ito ay binigay yung lahat ng kabuhayan niya. Sa Greek word niyan ay lepton mga kapatid. Kaya nga iniisip ko, paano ito yung value ng buong livelihood niya. Alam niyo ba, ay ang tanso or ang barilang tanso ay ang value niyan mga kapatid, depende sa taon na, kung sa panahon na ito, ang value niyan ay umabot ng $850. Para bagang ang isang coins sa panahon, may mga coins na nabibili pa rin na mahal ang value na pwedeng bilihin pa rin at napakamahal ng value. Depende sa taon. Ang bronze ay napakahalaga mga kapatid. Kaya kung sa panahon natin ngayon ay umabot yan ng $850. Kung ikukumpara nyo yan, kung ipapalit nyo yan sa piso, ay almost 53,000. E di kung dalawa, almost 100,000. Ganun mo, kaya niyang ipagkatiwala sa Diyos ang buong kabuhayan niya.
Kaya dito siya pinarangalan ng Panginoon. Dito nalugod ang Diyos sa kanya. Lahat binigay niya sa Diyos. Pinagkabayan niya sa Panginoon, sa kamay ng Diyos ang kanyang kabuhayan. So nakita natin yung copper coins, mga kapatid. Now kapag sinabing bronze, ang bronze ay divine judgment, unyielding strength, and purification. Yan ang ibig sabihin ng bronze sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Ang una makikita natin dyan ay healing of faith. Sa John chapter 3 verse 14 and 15 ay makikita ninyo na si Jesus ay kailangan ipako sa krus para ang sino man sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yun, mga kapatid? Kung sabi niya kung paano sa panahon ni Moises, naggawa siya ng ahas na bronze. Ahas na bronze. At itinaas ni Moises. At kung sino man ang tumingin doon ay mabubuhay. At sila ay hindi mamamatay sa kagat ng ahas. Ano yung ginawa ni Moises? Bronze. Tanso. At sabi sa John chapter 13, si Jesus ay napayubay sa cross. Ang sino mang sumampalataya at tumingin sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang pagagalingin, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Healing in faith. Hallelujah! Pangalawa, ay sa Exodus chapter 27, 1 and 2, ay makikita ninyo yung ginawa ni Moises, the bronze of altar, at yung pangatlo ay the bronze serpent sa Numbers chapter 21, 8 and 9. At ang pangapat ay Christ refined faith. Faith. So sa Revelation chapter 1 verse 15, makikita niyo yung isang paa ng Panginoon ay nasa lupa, yung isang kaluwang paa ay nasa dagat, at ang paa na yun ay bronze. Okay? At ang last, siguro itong gusto kong tingnan, mga kapatid, ang last ay divine power. Ang bronze ay nagpapakita ng unyielding strength, kakaibang kalakasan, hindi kayang tumbasan ng kalakasan. Hallelujah. At yan ay purification, mga kapatid. Sa second, tingnan natin ang divine power. Sa 2 Samuel, last verse, mga kapatid. 2 Samuel chapter 22. Chapter 22, verse 35. Kanyang sinasanay ang aking mga kamay sa pakikipagdigma. Ano sabi ni David? Kanyang sinasanay ang aking mga kamay sa pakikipagdigma upang mabaluktot ng aking mga kamay ang tansong pana. Tingnan niyo kung gaano ito kalakas, mga kapatid. Tingnan niyo, tansong pana ay kaya ni David na ibaluktot na parang ahas. Divine power. Yan ay sa kalakasan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, kundi dahil ang Diyos ay malakas na nasa ating mga buhay. Kaya sabi ni David, tinutuyan nito ang Diyos ng Israel. Lalabanan kita hindi sa pamamagitan ng bato, kundi sa Diyos ng Israel. Kaya sa pagsama ng Panginoon, tingnan niyo, mga kapatid, kung paano nagtatagumpay ang lingkod ng Diyos. Sino nang sanay sa Kanya? Mula pa lang doon sa oso, sa leon, ang Diyos na ang sumasanay sa Kanya. Sa bawat pakikipagdigma, may Diyos na sumasama at nagsasanay kay David, mga kapatid.
binabaluktot, sabi niya, binabaluktot ng aking mga kamay ang tanso. Ano yung gawin mo kung gaano yung kalakas sa ordinaryong tao ay hindi yan kayang yung sabihin natin na hindi yan kaya sa pamamagitan ng ordinaryong tao, mga kapatid. Pero dahil mayroong pagsama ng Diyos, divine power, divine na kakalakasan ng Panginoon, unyielding strength na galing sa Diyos. Kaya kung bakit siya nagtatagumpay. Hallelujah. And I pray, mga kapatid, na ang mga salita na ito ay nakatulong sa atin sa umaga na ito. Hallelujah. Ang Diyos, tinitingnan ng Diyos kung paano tayo maglingkod, kung paano natin pinapaubaya sa Diyos every yung ating mga trabaho. Kaya nga, minsan, meron akong nakakasira. Alam niyo ba, sabi ko, darating ang panahon, titigilan ko rin ang pagpapasala. Dahil alam ko na hindi lang ito ang buhay. Alam ko, ang buhay, mga kapatid, ang tunay na buhay ng sa mananampalataya ay ang paglilingkod sa Diyos. Bibitawan natin ang lahat. Bibitawan natin ang trabaho, even ang pangangaral matatapos. Tayo ay babalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ating palagpakan ng Diyos.